Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So nagulat ang marami kahapon dahil tatlo po ang naglaban-laban dito sa The Clones. At una na nga pong sumalang itong si Michael Jackson. And napansin ko sa kanya, ipit na ipit yung boses niya mga kadabarkads. At ang kalaban niya naman ay itong si Josh Turner. Medyo pasok yung boses nito mga kadabarkads ha. And talagang mahusay po siya. Kaboses niya talaga si Josh Turner, lalo na po itong si Rihanna. Pero nawindang po ang buong Dabarkads natin nang ang manalo ay si Michael Jackson na kung saan pasinok-sinok lang pero nanalo. Nagkagulo ang mga Dabarkads natin dahil sa judgment na naman kahapon. And alam niyo po, nakita ko nga po yung mga live audience sa studio ng Itbulaga 3 or 2 yung choices nila. Pero nagulantang at biglang tumigil yung mundo nang i-anunsyo po na number 1 pala yung panalo. And maging yung contestant number 3 and number 2 mga kadabarkads, parang hindi sila makapaniwala na si number 1 yung nakapasok. Kahit alin man sana sa 2 or 3 yung nanalo, tanggap pa ng mga tao, di ba? Pero si number 1 talaga mga kadabarkads. Grabe, ang dami pong na-disappoint. Actually, pwede nga pong mag-tie si number 2 and number 3. Pero bakit number 1 daw yung pinili ng mga judges? Ano daw yung basihan ng mga judges? Kung clone, boses, yung basihan dito. Eto nga po yung ilang mga komento ng ilang mga netizen, no? Hindi consistent, sobrang ipit at may parts na parang Becky. Dinala niya na lang sa pasinok-sinok. Kung consistency, mas consistent yung Josh, even yung Rihanna was a bit close to the real Rihanna. This one reminds me nung pinanalo yung Air Supply, parang hindi man lang pinakinggan ng maayos yung pagja-judge o baka naman palakasan ang lagay, nasasayang tuloy mga deserving. Sabi pa ng isa, super legit Dabarkads ako, pero dahil sa nangyayaring judging na sobrang nakakadismaya, imagine, sobrang galing ng dalawa, Josh Turner and Rihanna. Do magaling din naman yung kaboys ni Michael Jackson, pero halata naman na mas nangibabaw yung kagalingan ng mga sumunod na contestants, lalo na si Rihanna. And sa mga judges naman, galing-galingan nyo naman pumili, kitang-kita sa mukha ng mga host yung pagkadismaya sa napili ninyo. Kawalan ng gana manood kapag ganito, promise. Nakita ko nga po mga kadabarkads yung reaction ni Alan Kay. Napanga po siya mga kadabarkads, maging siya, hindi niya po lubos akalain na si number 1 yung mananalo. Kasi ang gagaling po nung kalaban niya, si number 2 and number 3. Tapos, number 1 yung pinili. Ano ba yung basihan ng mga judges? Bakit yun yung pinili? Eh, di ba unang-una, di ba sa basihan nila, yung clone. Di ba yung clone, yung pagkakaparehas talaga ng boses doon sa ginagayang singer. Kaya maging yung dalawang contestant na sumalang kahapon, na-disappoint din sila eh. Maging sila hindi rin sila makapaniwala. Kaya ang dami pong na-disappoint na mga netizen at maging mga legit Dabarkads at mga viewers na di-disappoint po sa judgment na ginagawa po ng mga judges. And dito naman sa YouTube channel ng Itbulaga, sabi dito, I may be wrong but I felt that even the hosts themselves were surprised when the number 1 was announced as the winner. I mean, I could sense the shock and a deep sigh at the moment of the announcement. Yes, si Alan Kay, si Boss Joey, si Bossing Vic Soto. So sana wag na lang mag-judge yung mga nagja-judge dyan, di ba? TVJ na lang sana at mga Dabarkads yung mag-judge, since nasya-shock din naman sila sa mga nagiging judgment ng judges. Panay pambabatikos po ang tinatamo ng naturang programa dahil dyan sa maling judgment po na ginagawa ng mga judges. Kaya please lang po, no? Kung naririnig po ito ng Itbulaga, sana ayusin po yung judgment dahil maraming nadidisappoint yung mga legit, mga lihitimong Dabarkads. At maging ang TBJ na nadamay na din po sa maling judgment na yan, maging sila hindi naman nila alam yung pag-judge, diba, na ginagawa po ng judge dyan.
Kaya damay din sila. Kaya sana pakiayos na lamang po, okay? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong tungkol sa isang Itbulaga host na pinagkakaguluhan ngayon at trending in the Philippines, lalo na po yan sa X. Walang iba kundi po itong si Paulo Ballesteros. Talagang pinag-usapan po talaga mga Kadaberkads sa ating bansa itong kanyang gown na talaga namang nare-representa po yung plug ng ating bansa. Ito po mga Kadaberkads ay tungkol doon sa series premiere ng Drag Race kahapon, Slaytion Royale, at kasama nga po yung mga bigating judges dyan. And syempre, itong si Paulo Ballesteros na talaga naman pong kinabog ang ating bansa, no, dahil sa kanyang napakagandang gown. Talagang pasabog mga Kadaberkads. At alam nyo ba, siya lang din po ang nag-design yan. Super talented talaga ng isang Paulo Ballesteros. Sa tumani ito ng napakaraming reaction sa post po ng kapatid niya sa kanyang Facebook account. Ang daming na-amaze, ang daming humanga, ang daming naguluntang mga Kadaberkads. So proud of you, Paulo Ballesteros. Samantalang isang Daberkads naman po ang nagbalik dito sa studio ng Itbulaga after 13 years. Grabe mga Daberkads. And kahapon nga po or kagabi, binahagi po nitong director ng SB na si Direk Patchipay etong picture ng anak po ni Julia Clarete, no? Sabi nga dito, laki mo na. Tapos, sinag niya po si Julia Clarete. At, meron din pong picture itong si Raisa May Dizon sa kanya, si Samantha Rascal. Sobrang na-miss po talaga nila itong anak ni Julia Clarete, mga Kadaberkads. And nakakatuwa lang dahil kahit na ang haba ng lumipas na taon, eto't muli silang nagbabalik sa naturang programa. Ibig sabihin lamang yan na hindi talaga nakakalimot ang mga Daberkads natin. At ang tanong nga po ng marami, bakit kaya napagawi dyan itong anak ni Julia Clarete? Siguro dumalaw lang mga Daberkads kasi namimiss na po nila itong anak ni Julia Clarete. Nung nakaraan kasi, di ba, andyan po si Julia Clarete sa Itbulaga nung anniversary po nila. Kaya siguro napadaan dyan dahil maging itong anak ni Julia Clarete namimiss na po ng mga Daberkads natin. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Miles Ocampo na kung saan ilang araw na nga po siyang hindi nakikita sa Itbulaga. Meron kasi ako mga nababasa po mga Daberkads sa mundo ng social media na unti-unti na daw pong inaalis si Miles Ocampo sa Itbulaga. No, hindi po yan totoo mga Kadaberkads. Meron lang talaga si Miles Ocampo na schedule sa ibang project po. Kaya madalas talaga wala po siya sa Itbulaga. At nakapag-Itbulaga lang talaga siya pag hindi po hectic yung kanyang schedule. Si Miles Ocampo po, regular host yan sa Itbulaga. At nakita naman natin yung husay niya, 'di ba, sa pag-hosting, sa pagpapatawa, kaya malabo po siyang tanggalin sa Itbulaga. At sa mga naghahanap kay Miles Ocampo, kalma lang po, okay lang si Miles, wala siyang problema, project po ang inaasikaso niya, okay? So, paano mga Kadaberkads, hanggang dito lamang po ang update natin. Thank you so much po sa panonood. God bless.